Ang pagbabalik sa nakaraan ay pagtunton sa makukulay na kasaysayan. Madilim man ang ibang bahagi, pero ang pagkatuto ay dapat mamalagi. Ang lawa ng Taal ay isang lawang punong-puno ng tala ng mga nakaraan. Nakapaloob sa probinsya ng Batangas. Ang lawang ito ay isang obra ng kalikasan. Sa paglipas ng mga panahon, sa mga nagdaang siglo, hinulma ng maraming ulit na pagputok ng Bulkang Taal ang lawang tila masterpiece of nature. Ang anyong tubig na ito ay dating konektado sa Balayan Bay sa pamamagitan ng Ilog Pansipit. Ngunit dahil sa mga malalakas na pagsabog ay nagbara ang inlet nito mula sa dagat papuntang lawa at nagsanhi ng pagtaas ng level ng tubig sa lawa. At dahil dito ay lumubog ang mga bayan na nasa pampang nito. Sinasabing kasama rin sa mga lumubog sa ilalim ng lawa ng Taal ay ang mga fortress ng Kastila noong unang panahon at ang mga lumang simbahan. Ang dating tubig alat ng lawa ay naging tubig tabang sa paglipas ng panahon dahil nga sa pagkakabara ng Ilog Pansipit. At ang Bulkang Taal na makailang ulit ng pumutok ay nagtala ng mga malalakas na pagsabog noong 1754, 1911 at 1965. 1754 ang sinasabing pinakamalakas na pagputok ng Bulkang Taal na nagbago sa landscape ng mga bayan na nakapaligid dito at ng mismong lawa. Ang di pangkaraniwang katangian ng wonders of nature na ito ay talaga namang kakaiba. Dahil kung pagmamasdan mong maigi, masasabi mo ngang katangian nito ang pagkakaroon ng isla na nasa lawa, na nasa isla, na nasa loob ng lawa, na nasa isla na napapaligiran ng dagat. Ang Volcan Point ay nasa Yellow Lake na nasa loob ng crater ng Bulkang Taal. At ang island volcano na mismong bulkan ng Taal ay nasa lawa naman ng Taal na nasa isla rin ng Luzon na napapaligiran ng karagatan. Isang kakaibang natural formation na hindi ka panipaniwalang nag-exist dahil sa kalikasan. At sa kabila ng pagiging aktibo ng Bulkang Taal, may mga nakatira pa rin dito at may turismo. May mga umaakyat din para masilayan ang ganda ng bunganga ng Taal Volcano. At minsan din kinabitan ng misteryo ang lawang ito ng Taal dahil sa pagkakaroon ng pagkakasunod-sunod ng mga taong nalulunod dito. At isa ring footage ng kakaibang bagay ang nai-record sa lawang ito.
Pero ang mga ito ay di binigyang pansin dahil ang ganda ng nasabing lugar ay nag-uumapaw sa papuri. Mula sa Tagaytay, ang overlooking scenery ng Taal Lake ay breathtaking talaga. Hindi mo iisipin na ang tahimik at napakagandang bulkan sa gitna nito ay lubhang napakapanganib. Bantay sarado ang aktibidad ng bulkang ito ng ating mga otoridad sa PBOX dahil nga sa dami ng pamayanan na nakapaligid dito. Di may iwasan ang mga tao na mamalagi sa islang bulkan dahil nandito ang kabuhayan nila. Ganun din ang mga bayan sa bawat pampang ng lawa na pangingisda ang kabuhayan. Nariyan ang pagre-raise ng mga tilapia at mga tubig tabang na isda na pinagkukuhanan ng kabuhayan ng ating mga kababayan. Kung paanong makasaysayan ang bayan ng Taal, ganun din ang lawa nito at ang bulkan. Isang magandang mulat matang pagbabalik tanaw sa misteryo ng kasaysayan ng Taal. Ang pagiging aktibo ng bulkan Taal ay hindi dapat ipagkibit-balikat. At ang ganda ng tanawin, kalikasan at biyayang ibinibigay ng lawa ay dapat namang ipagpasalamat. Hanggang dito na lang mga paos. See you sa next episode. Bye-bye! Nang Setyembre 28, 1965, si makapagal ang Pangulo at wala pa ang marasyalo. Nang ang bulkan ay pumutok, oras noon ay 2:00. Mga tao'y natutulog ng matabunan ng gabok.